So I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Walang kinalaman ng batikos ng netizens sa pagbawi niya ng pirma. Ito ang nilinaw ni Senator J.V. Ejercito matapos bawiin ang paglagda sa isang written objection para baliktarin ang contempt ruling laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy. Paliwanag nito, pumirma siya bilang reaksyon sa inanunsyo ng Department of Justice na magsasampa na ito ng kaso laban kay Quiboloy. Pero mas maigi na rin anya na mapakinggan ang panig ng religious leader laban sa mga aligasyon sa kanya gaya ng sexual abuse. Wala namang masama doon kung i-correct mo yung sarili mo, kung magbago ka ng decision. We are all human. And public perception is secondary. What is important is doing the right thing, di ba? So, tao lang naman po tayo Nagbabago rin ang isip natin. There are certain factors. Nakapagbabago rin anya ng kanyang desisyon ang pagkonsidera ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na payagan si Quiboloy na dumalo sa pagdinig online. Pangamba kasi ng senador, baka magkaroon pa ng komosyon kapag inaresto si Quiboloy. I think that will be more practical. As long as sabi nga ni Sir Risa, as long as he acknowledges the committee. Nag-alala din ako sa di ba? Sa safety issues, sa security, sa mangyayari. So, siyempre, may followers yan di ba? Mahirap kasi pag religion, may mga fanatics dyan. Di ba, nakita nyo naman siguro outside the Senate, sa liwasan, mga nagra-rally yung supporters niya. So, pag ganong make crowd kasi, anything can happen. Pag may nagkansawan, Ayon naman kay Senator Robin Padilla, nirerespeto niya ang desisyon ni Senator Ejercito. Hindi naman itinanggi ni Senator JV na nakasama na niya si Quiboloy noong panahon ng eleksyon. Hindi naman ako nakahiram ng helicopter or anything like that. Pero siguro ba, pinaka-favor na siguro the mere fact that he received us warmly a few times. I admit that I was able to go to the prayer mountain a couple of times. Hindi man madalas, pero siguro twice, thrice in the nakailang elections na rin tayo. I don't deny that we know each other, that wala rin naman siya nagawang kasalanan sa akin. So, kaya lang, I think he just has to face the music and hopefully he can give it every side. Yun lang yung sa akin. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, napupolitika na ang investigasyon sa Senado. Nagiging political nagiging political. It's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede natin makorek through legislation? Aminado rin si Senator De La Rosa na magkaibigan sila ni Quiboloy dahil parehas silang taga Davao, pero tingin niya hindi umano magagawa ng religious leader ang mga alegasyon dito ng pang-aabuso. Tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Ang impresyon ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababuyan na inaalid sa kanya. Sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko naman siya napupantayan 24 hours. Bro, if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo, humanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Hontiveros sa mga pahayag ng kanyang mga kapwa-senador. Pero una na itong nanindigan na layo ng investigasyon na mapabuti ang mga batas na posibleng may pagkukulang, gayaan niya ng rape at labor laws at kung kailangan pa magpasa ng hiwalay na batas laban sa religious violence. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.